At ngayon mga giling naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangatlong kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Ang Buhok ni Goldie. Dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Batalik na magkaibigan, sina Darla at Dicky. Si Dicky ay babait at nakapag-asawa siya ng mayaman. Samantalang si Darla ay may ugali na gold digger at ambisyosa. At maraming utang sa mga tao dahil sa luho niya at may lihim na galit at inggit kay Dicky. Nagbuntis si Dicky at si Darla naman. Ganon pa rin ang buhay niya. Birthday ng anak ni Dicky at may lihim na di maganda si Darla. Masaya sila dito sa labas. Nagkakatuwaan sila. Alam ko na kung saan ako kukuha ng malaking pera para mabili ko ang aking mga luho. Alam ko na. Anak, huwag kang malikot ha, kasi gugupitan kita. Ma'am, tinatawag po kayo ni Sir Jerry. May sasabihin po sa inyo na importante. Ako na ang bahala dito, Nikki. Sige, puntahan mo na si Jerry. Baka may importante siyang sasabihin sa'yo. Sige Darla, bantayan mo muna si Maria Ana, ha? Sige. Maria Ana, ako ang gugupit sa'yo, ha? Sabi ng mami mo, huwag kang makalaw, baby ko, ha? Ayan. Teka, ba't ganun? Iba ang kulay. Ha? Iba ang kulay ng buhok. Yan. Ay, naku, Mariana, ang ganda mo na. Rosa, halika nga rito. Pakitapon nga ito. Teka, baby, itatapon natin ito. Ano to? Tama ba itong nakikita ko? Ginto ba ito? Pupulutin ko nga. Ginto nga! Ay, Darla, totoong ginto ito. 24 carats. Hindi ako makapaniwala. Totoo ba ito? Diyos ko, talagang totoong ginto ito. Ang buhok ni Ana ginto. Oo, ginto nga. Yayaman na ako sa pamamagitan ng batang ito. Dapat walang makakaalam nito. Oo, yayaman na ako.
Baka nga may sugar daddy yan si Darla. Kawawa naman ang magiging sugar daddy noon. Kasi pag wala na siya, wala na siyang mahuhut-hut, iiwan ng Darla yon. At kahit umiyak pa yun ng dugo, malilimas na ni Darla ang pera niya. Sige, pagtawanan nyo lang ako. Makikita nyo ang pinagtatawanan nyo ngayon. Ngayon, alam ko na kung saan ako yayaman. Sige, tumawa lang kayo ng tumawa. Sige, pagtawanan nyo lang ako. Darla naman, delikado itong ginawa mo dito sa bata. Mamaya, makasuhan tayo sa ginawa mo. Pwede ba? Huwag kang nervyoso dyan. Walang nakakaalam na kinuha natin ang bata kung walang magsusumbong. Ay, yung pinsan mo, mapagkakatiwalaan ba yon? Oo, malaki ang utang na loob ng pamilya niya sa akin. Di ko rin ito gagawin kung hindi ako gipit sa pera eh. Kaya ako nagawa ang bagay na to. Kaya relax ka lang dyan. Anong gagawin mo dito sa bata? Ibebenta mo? Hindi ko siya ibebenta, no? Tignan mo si Ana, walang katumbas ang batang ito ng kahit na sinong bata. Hindi siya basta-basta na ordinaryong bata. Tignan mo gugupitan ko siya. Oh, ayan. Tignan mo. Bakit naging puting yung buhok niya? Hindi. Dapat gold yan. Bakit naging puti? May nagliliparan na mahabang buhok. Baby, inaanak, nagugutom ka ba? Inaanak, gutom ka ba? Ito gatas mo. Ayan. Ayan. Binigyan ko ng gatas, tumahan naman nga. Darla, kailangan na ibalik mo ng batang yan. Nakakatakot siya. Parang may sa maligno yan eh. Tumigil ka nga dyan. Baka gutom lang, kaya umiyak. Susubukan ko ulit na gupitin ang buka. Tignan mo, Edgar. Sinasabi ko na sa'yo eh. Kailangan pakainin mo pala para maging ginto ang buhok niya. Oo nga. Ginto nga. Oo, talagang ginto yan. 24 carats nga eh. Yayaman na tayo, Edgar. Yayaman na ako. Asan na kayang anak ko? Sino ang kumuha sa kanya? Ilang buwan na buhat nang nawala siya. Pero hanggang ngayon, di pa namin siya nakikita. Anong gagawin ko? Wala na nga aming anak. Nikki, huwag ka nang umiyak. Gagawin ko lahat para sa ating anak. Para mahanap siya. Gagawin ko lahat para bumalik sa ating anak. Kung sino man ang taong kumuha nito sa atin, hindi ko siya mapapatawad. Magbabayad siya. Ale, nakita niyo ba ang baby na ito? Yung nasa larawan? Oo. Ay, pasensya na po kayo. Wala kaming nakitang ganyan eh. Salamat po. Kung nakita niyo ang batang ito,
Pagkitawagan po ako sa numero dyan sa papel na yan, ha? Ay, wag po kayo mag-alala. Kung makita man namin yan, tatawagan po namin kayo kaagad. Oh, salamat po. Eh, Ang ano ko, ang anak ko. Sana makita ka namin, anak. alam ko, Edgar, sa oras na to, pinaghahanap na ang batang ito. Kaya, ilalayo natin ang bata. Maghanap tayo ng pwedeng pagtaguan natin para hindi siya mahanap. Ano kaya kung doon na lang tayo sa aming probinsya? Yung lugar na walang magtatanong sa atin. O sige, kung yan ang karapat-dapat nating gawin para hindi mahanap ang batang ito, sige, punta tayo dun sa probinsya. Sige, bukas na bukas din. Aalis na tayo dito sa lugar na ito. O, diba? Tahimik ang lugar na to. Ay, buti na lang malayo ang probinsyang ito. Hindi na tayo maaabot ng mga taong magtatanong sa buhay ng may buhay at walang makakakilala sa atin dito. Oo nga. At tahimik ang lugar na ito. Mamumuhay tayo na kasama si Ana. Ana, magmula ngayon ha, kami na ang magiging magulang mo. Kami na! Mahal, may customer tayo sa gold. Talaga? Malaki ba ang presyo? Oo, at yayaman na talaga tayo. Ito na yung matagal ko nang pinapangarap na buhay. Yung walang katapusan na kayamanan. At itong batang ito ang ating magiging kayamanan. Oh, Papalitan natin ang pangalan niya. Hindi na Ana, kundi Goldie na ang ipapangalan natin sa kanya. Hindi na Ana, magmula ngayon, kami na ang magiging mga magulang mo, Goldie, ha? Mami, bakit ako di pwedeng makipaglaro sa ibang bata? Maglaro sa labas, bakit ayaw niyo? Anak, kasi delikado doon. Maraming masasamang tao doon. Okay, mapahamak ka. Ayaw namin na ganyan ang mangyari sa'yo. Kaya, pwede ba? Dito ka na lang. At saka baka mahawaan ka ng sakit. O kaya makidnap ka ng mga masasamang loob. Eh bakit po sila? Di sila nakikidnap o nagkakasakit yung ibang bata. Di rin nasasaktan. Alam mo anak, kasi tayo ang pinakamayaman na pamilya dito sa lugar na to. At alam mo anak, maraming masasamang tao dito sa ibabaw ng mundo. Kaya iniingatan ka namin ng daddy mo eh. Thank you, Mami. I love you, Mami. At mahal ko din si Daddy. Oo, huwag mo akong yakapin. Yung damit ko magugusot. Alam mo anak, hindi mo na kasi kailangan ng lumabas dito eh. Dahil lahat ng kailangan mo, nandito na sa loob. Oo, andyan si Poppy. Hello, Goldie!
Mami, pwede po ba tayong maglaro? Anak, pwedeng kayo na lang ni Pupi ang maglaro kasi may pupunta ng mami. Ah, si Daddy. Kailangan ko ng may kalaro, Mami. Oh, sige. Ang daddy mo na lang kalaro mo. Oo, anak. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng kalaro mo. Oo nga pala. Siya si Yaya Silvia. Siya ang magiging yaya mo. Hello, Goldie! Simula ngayon, ako na ang magiging yaya mo. Pwede rin na maging kalaro mo. Yay! May yaya na ako at magiging kalaro. Inhale, exhale. Ayan. Ano na naman ba yung pinaggagawa nyo, ha? Mami, laro po tayo. Naglalaro po kami. Pwede ba, Goldie anak? Huwag ngayon kasi masama ang pakiramdam ko. Goldie, lika na. Umalis na tayo dito sa silid ng nanay mo. Baka magalit. Maisturbo siya sa kanyang pagtulog. Yaya Silvia, gusto ko po siyang tignan kung okay siya. Parang pagod na pagod si Mami, Yaya. Goldie, lika na. Baka magising. Mami, pagaling ka ha. I love you, Mami. Sige. O sige na, lumabas ka na dito. Baka mahawa ka sa akin. Magkakasakit ka pa. Ay, sorry, madam. Kasi mapilit po na tignan kayo. Mami, magpagaling po kayo sa sa dinaramdam niyo. Oo, sige na. Umalis ka na, anak, sa harapan ko. Sige na. Baka mahawa ka pa sa akin. Sige na, umalis ka na. Huwag ka nang malungkot. Baka kasi ayaw kang mahawaan ng mami mo. Alam mo naman, ingat na ingat siya sa'yo. Miss na miss ko na po siya, Yaya. Di naman siya namama lagi sa bahay. Lagi po siyang umaalis. Alam mo naman, yung mga matatanda, busy lagi sa trabaho. Yaya, ganyan din bang nanay niyo? Laging busy? Hindi Ang nanay ko, naku, lagi kaming magkasama. Nagkahiwalay lang kami noong magpunta siya ng Maynila. Tignan mo ito, tignan mo. Tignan mo itong larawan namin. Kasama ko ang nanay ko dyan. Alam mo ba, nagyaya siya papuntang Maynila. Pero isang beses lamang, isang taon, kami nagkikita. Pero, alam mo, Goldie, pag umuwi siya, ang dami-dami niyang kwento. Ang kwento niya, ang ganda-ganda daw sa Maynila at ang ganda-ganda daw ng Manila Bay at sa Luneta Park. O yan, tignan ba? Ay, oo nga, ang ganda-ganda at mga building doon, ang tataas. Tingnan mo, Yaya, nakikita ko may mga batang naglalaro. Alam mo, sabi ng nanay ko noon, dadalhin kami sa Manila. Pero hanggang ngayon, wala pa. Ay, huwag kang mag-alala, Yaya. Paglagi ko, pag pupunta ko ng Manila, isasama ko po kayo. Pupunta tayo sa Manila.
natupad na ang pangarap natin, Goldie. Ano ba, Yaya? Pwede ba wag kang maingay? Darla, ano ka ba? Hayaan mo nga sila. Welcome to Manila! Huwag kayong aang-anga dito, ha? Alika na, Goldie. Yaya, tingnan mo. Ang gaganda ng mga building. Ang tataas. Wow, ang daming tao. Oo nga, Goldie. Ang daming tao. At talagang totoo yung sinabi ng aking ina na maganda dito. Ay, si Pope. Yaya, si Pope. Nawala. Pope! Ay, naku, lumipad siya. Pope! Babalik pa kaya si Pupi? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Buhok ni Goldie, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.